Magandang araw sa inyong lahat. Kwento ko lang po sa inyo kung saan ko nakilala or na-meet yung amo ko po ngayon. Bale, first timer po ako dito sa bansang pinuntahan ko po. Bale, nag-apply po ako sa bansang Hong Kong. Nag-download po ako ng Helpers Library na apps po, tsaka Helper Choice. Pero hindi po ako nakahanap ng amo dun sa Helper Choice. Dun po ako pinalad sa Helpers Library po. Bago ko po na-meet yung amo ko, marami po akong struggles din na napagdaanan. Nag-download din kasi ako nun ng Helpers Library before, pero hindi talaga ako nag-focus. Dun ako sa agency talaga or dun sa nag-walk-in ako. Pero dahil wala ngang kumukontak na amo sa akin, so sinubukan ko ulit na mag-focus dun sa Helpers Library. Tapos nung nag-focus na ako dun, 1 week lang po na nagkaamo na ako. Parang 6 days lang. Sa ika 6 days na laging pag-online ko, dun na nag-message yung amo ko ngayon. Bali April 14 nag-message sila sa akin kung pwede ako nila i-interview para sa kinabukasan. Noong April 15 gusto sana nila akong interviewin, 10 AM yun. Pero sabi ko nga, magsisimba ako nung araw na yun, kaya sabi ko baka pwede sa gabi na lang, 9 PM. Pumayag naman sila. Pero nung April 16 na po, linggo po yan, hindi po ako interview sa kanila ng 9 PM kasi sabi ko gising pa yung anak ko, so kailangan ko pang patulugin. Pero before 9 yun guys, nag-message na ako sa kanila. Parang 8:30 pa lang nag-message na ako or parang ganun. Sabi ko na baka langanin ako sa 9 PM kasi nagpapatulog pa ako sa anak ko nun. Buti pumayag sila. So bali, imbis na 9 PM naging 10 PM na lang kasi may iba din naman silang gina-interview that time. Pagkatapos ng interview, sabi nila kukontakin na lang nila ako kung ako ba yung napili nila, ganun. Ibig sabihin, hindi lang ako yung in-interview nila, marami kami. So, nung April 17, nag-message ulit sila ng umaga na sabi nila kung pwede daw ako mag-interview. So, second interview ko nung April 17. Tapos, yun na naman na sinabi nila na magkocontact lang sila kung ako ba ang napili nila or kung may napili silang iba. April 19 at 10:50 AM yun. Tumawag sila tsaka sinabing hype na ako guys. April 21 pa dumating yung passport ko noon. Tapos April 23 nag-sign na yung amo ko ng kontrata tsaka visa ko ata. Tapos nung April 30 nag-message na yung Philippine agency dito na yun nga mag-report na daw ako nung May 2. Kaya lang dahil wala pa akong pera that time, kaya hindi po ako nakapag-report agad. Nakapag-report ako May 16 yun. Dumating ako sa Maynila 7 PM. Tapos nag-report ako sa kanila May 17 na. Tapos yun na, diretso ako pa medical noon. Tapos punta akong agency. After ko sa agency, pagkahapon nun, diretso na ako sa training center. Yung training center namin, meron kami in-house training. So, 14 days yun. Kaya nag-start yung training ko, April 18 na. Kasi yung 17 hindi counted kasi hapon ako dumating. Pagka May 24, nagpitos na ako nun. Pagka May 25, yun na, dumating yung visa ko. Nag-chat sa akin yung amo ko tsaka yung agency ko dito sa Hong Kong. Tapos nung May 30, nag-assessment na kami sa TESDA kasama. Bali, 4 kami nun nakapasa kami syempre. Tapos nung June 2, tapos ko na yung training ko for 14 days. Pero actually 16 days ako dun sa training center kasi nagpidos ako tsaka nag-TESDA kaya wala ako ng 2 araw. So bali nagdagdag ako ng 2 araw doon. Kaya 16 days. Tapos nung June 14, yun na-receive ko na yung contract ko. Tapos valid na yun verified contract. Tapos nung July 18 to 20, yes, nagka-OWA na, may schedule na ako ng OWA
schedule ko na yung 18 to 20 at saka syempre nakapasa tayo. Thank you Lord. Tapos lumabas yung OEC ko July 28 na yun eh. Dapat katapusan sana ko yung flight ko pero hindi natuloy dahil nga may bagyo. Kaya August 4 po. Kaya August 4, yan na, nandito na tayo. Start na ng new journey natin. May sikreto pala ako guys kung paano madali kayong makita ng amo sa helper library. Gagawa ko ng video. Kasi kung tutusin yung amo ko ngayon, hindi po ako mismo yung nag-apply sa kanila. Sila po mismo yung nakakita sa akin tapos sila bigla lang nag-message ganun. May sikreto dun guys. Tapos sasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat na ilagay ninyo dun sa introduce yourself ninyo para makakuha ng atensyon sa mga employer ganun. Tongchong pala yung address ko guys. Malapit lang ako sa airport. Pagkalabas ko ng balcony namin dito, makikita ko na agad yung airport. Tsaka airport, Tongchong, tsaka Hong Kong Disneyland. So, nasa gitna tayo guys. Malapit lang tayo. Yung processing fee ko pala guys, dito sa tie-up agency ni Hong Kong, dun sa Pinas, 35 talaga siya eh, 35,000. Pero before yan, sinabi ko na talaga sa amo ko na sabi ko hindi ko kaya yung ganong amount. Kaya ako online lang na nag-apply kasi makamura ka kung tutuusin kesa sa mag-walk-in ka. Eh dun sa 35, sikat nagot ng amo ko yung 20k tapos sa akin yung 15k guys. Laking tulong na rin yun. Tapos pala nung dumating ako dito ng August 4, hindi ako nagpa-medical kasi sarado na sila 7 PM na ako dumating dito. Tapos sumabot ako sa amo ko 9 PM na ata or pa 10 PM na yun. So kinabukasan pa ako nagpa-medical nung hapon. Hinatid ako ng amo ko. Thanks God kasi wala namang problema sa medical ko. Sana makatulong yung gagawin kong video guys kung ano yung dapat yung gawin para makakita kayo agad ng amo or makita kayo agad ng amo dun sa helper library na apps. Sana po makatulong. Yun lang po. Maraming salamat po.